Tawagin niyo na lang akong Ana. Isang simpleng empleyado sa lungsod. May asawa na si Mark at 7 taong gulang na anak na babae na si Lian. Hindi ako lakwatsera. Mas pipiliin ko ang bahay, TV, at tahimik na gabi kasama ang pamilya. Kaya nung tumawag si Mabel, kababata at matalik kong kaibigan, may kakaibang lamig akong naramdaman kahit sa cellphone lang. Si Mabel ang tipo ng kaibigang parang kapatid. Magkasama kami mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya yung maingay, palabiro. Ako yung tahimik na nakikinig. Nang mamatay ang mga magulang niya sa aksidente, mas lalo kaming naging close. Kaya nung nagkaanak ako, siya ang ginawa kong ninang ni Lian. Akala ko, kilalang kilala ko na siya. Pero mali pala ako. May parte ng buhay niya na hindi ko pa nararating. Yung baryo nila sa isang isla. Nasa opisina ako nakatitig sa spreadsheet nang tumawag si Mabel. Ana, isasama ko sana kayo ni na Mark at Lian sa amin sa isla, sabi niya. Fiesta sa amin, tapos may binyag pa. Sagot ko, pamasahe, tutulugan, pagkain. Kayo na lang ang kulang. Nabigla ako. Wala sa plano ang biyahe, pero naisip ko rin, 3 araw na pahinga sa probinsya. Malayo sa ingay ng lungsod, traffic at email. Naalala ko rin si Lian. Matagal na niyang gustong makakita ng tunay na dagat at sumakay sa bangka. Alis tayo Friday ng madaling araw, balik Sunday, dagdag ni Mabel. Ana, please, sumama ka na para maiba naman. May kakaiba sa huling tono niya. Parang pakiusap na hindi basta simpleng outing. Pero sa huli, napapayag niya rin ako. Nang kinausap ko si Mark kinagabihan, game agad siya. Si Lian halos hindi mapakali sa excitement. Maagang-maaga kaming bumiyahe. Bus papuntang pier, tapos bangka papuntang isla. Doon namin sinalubong si Mabel. Napansin kong pumayat siya, parang laging puyat. May mga sasabihin sana ako pero lagi niyang dinadaan sa biro. Sa bangka, si Lian tuwang-tuwa sa dagat. Si Mark nakangiti habang pinagmamasdan ang alon. At ako, tahimik pero may kung anong kaba sa dibdib. Pagsapit sa isla, simpleng pantalan lang ang bumungad. Kahoy, bato, mga batang naliligo, mga bangkang nakaangkla. May tricycle na sumundo sa amin hanggang sa isang malaking punong akasya. Doon kami bumaba. Mga 15 minutos na lakad na lang, sabi ni Mabel. Habang naglalakad kami sa masukal na daan, puro puno, talahib at sariwang hangin ang paligid. Walang mall, walang fast food, puro lumang bahay at kubo. Doon namin unang nakilala ang magsasalbapala sa amin. May narinig kaming mahinang ungol sa gilid ng daan. Sa ilalim ng puno, may nakahigang aso, humihingal, sugatan ang tagiliran na parang tinaga. Mommy, Doggy, sigaw ni Lian at agad tumakbo. Kinabahan ako sa rabies, pero napansin kong hindi umaangil o nananakit ang aso. Takot, mahina, pero hindi agresibo. Si Lian, marahang hinaplos ang ulo nito. Kumaway ang buntot ng aso, mahina pero hindi natakot o nagalit kay Lian. Pinagmasdan ko ang sugat. Malalim, malinis ang hiwa, hindi parang kagat ng hayop. May luma itong tali sa leeg, halatang may nag-alaga. Baka aso ng albularyo sa kabila ng bundok yan,
sabi ni Mabel. Sabi-sabi, marami daw siyang asong magagaling magbantay, pero minsan daw, sugatan silang umuuwi. Parang may nakakalaban sa bundok. Si Lian halos maiyak. Mami, tulungan natin siya. Please. Sanay na ako sa mag-ama ko. Mahilig sa mga hayop. Ilang beses na kaming umuuwi na may bagong pusa o aso. Kaya kahit nag-aalala ako, napayuko na lang ako at kinuha ang first aid kit sa bag. Nilinis ko ang sugat gamit ang alcohol at gasea. Napapaungol ang aso, pero hindi pumipiglas. Si Lian, hinahaplos ang ulo niya. Ang bait niya, Mami, sabi niya. Parang alam niyang tinutulungan natin siya. Hero na lang pangalan niya, kasi hero dog siya. Napangiti ako. Sige, Hero, sabi ko. Sumama ka muna sa amin. Pagdating sa bahay, lalagyan pa natin ng gamot ang sugat mo. Tumayo si Hero. Pilit na naglalakad kasabay namin. Hirap, nanginginig ang paa, pero sumasabay. Hindi ko alam na sa munting awa namin sa sugatang aso, binuksan namin ang daan para may isang nilalang na pipiliing ipaglaban kami hanggang dulo. Pagdating sa baryo, kita agad ang banderitas, mga taong abala, at tunog ng handaan. Itinuro ni Mabel ang isang malaking bahay, sementado ang ibaba, kahoy ang itaas, may malaking puno ng mangga sa bakuran. Diyan tayo magstay. Bahay yan ni Lorna, kaopisina ko. Siya yung magpapabinyag. Sa bakuran, may mga kamag-anak na nakatambay. Napansin ko agad na kakaiba ang paraan ng pagtitig nila sa amin, lalo na kay Lian at kay Hero. Ipinakilala kami ni Mabel. Si Lorna ay matabang ale na may hawak na sanggol na nakaputi at may medalyon sa leeg. Mabait ang pakikitungo niya, pero sa likod niya, may mga matang di ko maipaliwanag, lalo na yung matandang babae at ilang kabataang lalaki na tahimik lang nakamasid. Napansin din nila si Hero. Ay, may aso kayo? Tanong ni Lorna. Hindi po, sagot ko nahihiya. Nadaanan lang po namin, sugatan. Kawawa naman, baka po alaga ng albularyo. Sumunod lang po sa amin. Saglit siyang natigilan bago ngumiti ng pilit. Ganun ba? Sige, dalhin niyo lang basta huwag makakaistorbo. Dinala kami sa kwarto sa itaas. Kami ni Mark at Lian. Si Hero agad humiga sa tabi ng kama ni Lian. Nilinis ko ulit ang sugat niya gamit ang betadine. Tahimik lang siya, parang nauunawaan ang ginagawa ko. Kumatok si Mabel. May dalang gamot daw mula sa kusina. Maliit na bote ng langis. Pagbaba ko sa kusina, sinalubong ako ng tanawin ng karne sa lahat ng dako. Hinihiwang karne, nilalagare, niluluto, sinasabit, tumutulo ang dugo sa palanggana. May mga kamag-anak na tinititigan ang sugat ni Hero at ang dugo sa balahibo niya nang may kakaibang gana sa mata. May isa pa na dahan-dahang dinilaan ang talsik ng dugo ng karne sa balat niya. Akala niya siguro hindi ko nakita. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili kong, Ana, praning ka lang, probinsya to. Hindi ko alam na tama na pala ang kutob ko. Maghapon kaming nakihalubilo. Si Mark, masayang nakisama sa mga lalaking may hawak na tuba. Si Lian, niyakap-yakap si Hero sa sala. Ako, nakikinig kina Mabel at Lorna habang umiinom ng kape. Pero habang lumulubog ang araw,
napansin kong dumadami ang aninong pumapasok sa bakuran. Dumarating ang mas marami pang kamag-anak, may bitbit na bayong at nakabalot na kung ano. Sa kusina, lalong dumami ang karne. May mga itsurang hindi ako pamilyar. May ulam na mapula, may sabaw na malapot. Sa kainan, pinilit akong tikman ang espesyal na ulam. Malambot na karne na may kakaibang lasa. Kinain ni Mark na tuwang-tuwa. "Sarap nito. Ano to?" tanong niya. "Espesyal na karne," sagot ng isang tiyo ni Lorna. Nakangisi. "Hindi laging meron yan." Ako, kumagat ng kaunti. May kakaibang lasa ng bakal at hapdi sa dulo ng dila. Hindi ko na inulit. Si Lian tumanggi. "Mami, ang baho ng amoy ng ibang ulam," bulong niya. "Parang hindi baboy." Napalingon ako sa paligid. May ilang kamag-anak na halos maglaway habang kumakain. Hindi na pinapansin ang tulo ng sabaw at dugo sa labi. May bata pa na pinipilit kumain ng nanay niya. "Isubo mo na. Espesyal yan. Hindi araw-araw may ganito," sabi ng nanay. Sa ilalim ng mesa, si Hiro mahinang umuungol. Inaamoy niya ang mga pagkain, pero ayaw niyang kumain kahit konti. Doon nagsimulang bumigat ng husto ang pakiramdam ko. Sa isip ko, naalala ko ang salitang yanggaw, yung kalahating tao, kalahating aswang. Hindi pa lubos na nilalang ng dilim, pero unti-unti nang nag-iiba. Bandang hapon, antok na si Lian, kaya inakyat ko siya sa kwarto. Si Hiro ay sumiksik sa tabi niya sa kama. Bago siya nakatulog, bumulong siya. "Mami, ayoko sa amoy ng mga tita sa baba. Ayoko sa ngiti nila, yung iba sa kanila parang naglalaway pag tinitignan ako." Nangginginig ang boses niya. Takot po si Hiro sa kanila, Mami. Kanina pa siya umiingit pag dumadaan sila sa hagdan. Nilok ko ang pinto ng kwarto. Hindi dahil praning ako, kundi para lang kampante. Hindi ko alam na yung simpleng pag-lock na yun ang magiging unang depensa namin sa gabing darating. Bumaba ako. Sa bakuran, may naririnig na akong mabibigat na yabag, pabulong na usapan at tila orasyon sa madilim na bahagi ng lupa. Hindi Ama Namin, hindi Aba Ginoong Maria, kundi parang pinaghalong Latin, lumang wika at parang panawagan sa kung anong nilalang. Tinawag ang mga kamag-anak palabas. May malaking palanggana ng dugo sa gitna. May laman loob na nakasabit sa sanga. Doon na ako kinabahan ng todo. Sa taas, mag-isa si Lian at si Hiro. Pinuntahan ko sila agad. Habang lumulakas ang ugong ng ritual sa labas, si Hiro ay biglang nagtahol ng sunod-sunod sa may pinto. May marahang yabag sa hagdan. May paakyat. "Anak," boses ni Mark sa labas. "Buksan mo ko. Labas na tayo. Sama na kayo sa amin. Mas masaya sa labas. Tatapusin na natin to." Ang tono niya, hindi si Mark. Hindi yung kilala kong asawa. Yung huling linya, "Tapusin na natin to. Malamig at kakaiba." "Mark, kung ikaw talaga yan, ano palayaw ko nung college?" Sagot ko. Nanginginig. Tahimik. Pagkatapos, iba na ang tawa sa labas. Mababa, malalim. Hindi sa kanya. "Hindi mo na kailangang marinig. Ang mahalaga, buksan mo ang pinto." May kalmot sa kahoy. Si Hiro, halos baliwin ang sarili sa tahol.
kinagat pa ang gilid ng pinto. Doon ko naisip, hindi siya ang kalaban namin. Pinipigilan niya ang nasa labas. Hindi kami. Habang nagwawala si Hero sa may pinto, bigla siyang tumakbo sa ilalim ng bintana at kinayod ang sahig. Napansin ko na maluwag ang isang tabla. Tinulungan ko siyang iangat. Sa ilalim, may makipot na lagusan palabas. Parang taguan o daan ang ginawa dati. Paakyat sa likod ng bakuran. "Mami, ano yan?" tanong ni Lian umiiyak. "Labasan," sagot ko. "Dito tayo dadaan." Habang nauubusan ng pasensya ang mga kumakatok at iniikot na ang seradura, pinadausdos ko si Lian sa butas. Sumunod si Hero kahit sugatan. Huli ako. Iniwan ko ang kwarto na bukas ang pinto, pero sarado na ang tabla sa sahig sa likod namin. Habang gumagapang kami sa ilalim ng bahay, narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa kwarto sa itaas. Sigaw ng galit. "Nasaan sila? Kanina lang nandito." Halos pigilin namin ang paghinga. Si Hero ang nauuna, sinusundan ng hangin. Sa dulo ng ilalim ng bahay, may siwang palabas papunta sa madilim na gulayan. Lumabas kami, gumapang sa likod at tinawid ang bakod. Doon namin unang nakita ang matandang nakasombrero. May dalang lampara, may kasamang 2 aso. Ang albularyo. "Dito," tawag niya. "Bilisan niyo, bago pa sila mag-iba ng anyo." Tumakbo kami papunta sa kanya. Si Hero biglang kumaway ang buntot, parang anak na kumikilala sa amo. "Sa akin yan," sabi ng albularyo. "Mabuti at nakita niya kayo." Dinala niya kami sa kubo niya sa taas ng burol, lumang bahay na may nakasabit na dahon, bote ng langis at mga aso sa bakuran. Pagkapasok namin, agad niyang tinanong, "Kumain ba kayo ng ulam sa handaan?" "Oo, pero konti lang," sagot ko. "Si Lian po, kanin lang at sabaw." Huminga ng malalim ang matanda. "Mabuti, hindi pa kayo lubos na nababahiran." Matagal nang may angkan sa baryong iyon na kakaiba kung kumain. Sa una, mahilig sa lamang loob at dugo. Habang tumatagal, may mga batang nagkakasakit, nanghihina, nangingitim ang labi at kuko. Tinuturuan silang kumain ng espesyal na karne. Unti-unti, nagiging yanggaw. Hindi pa lubos na aswang, pero hindi na normal na tao. Tuwing fiesta at binyag, mas nagiging malakas ang tawag sa dugo nila. Ang pamilya ni Lorna, sabi niya, may lahing ganyan. Hindi lahat masama, pero sa mga gabing tulad ngayon, gutom ang mas malakas sa kanila kaysa awa. Uminom ako ng mapait na pampurga na iniabot niya para mailabas kung may hindi kanais-nais sa sikmura ko. Si Lian, ligtas daw dahil hindi kumain ng karne. Si Hero, iba ang problema. Yung sugat niya, may halong laway ng nilalang na sumugat sa kanya. Pero dahil aso siya ng albularyo, nilagyan siya ng gamot na parang nagluluto ng itim na bulang lumalabas sa sugat. Umuungol siya sa sakit pero hindi sumuko. Kung kakayanin niya ito, sabi ng albularyo, hindi na siya madaling mahawa kahit kailan. Habang lumalalim ang gabi, lumakas ang hiyawan at ungol mula sa baryo. Naririnig namin ang mga oras na parang may kinakain, may umiiyak,
may humahalakhak na hindi natunog tao. Nilagyan kami ng albularyo ng 3 bilog na proteksyon sa sahig gamit ang abo at pulbos ng dahon. Pinaupo kami ni Lian at Hiro sa gitna. "Ano man ang marinig nyo," bilin niya, "huwag kayong sasagot. Kahit pa boses ng mahal nyo sa buhay ang marinig nyo." Lumabas siya kasama ang mga aso. Mag-isa niyang hinarap ang gabi. Maya-maya, may kumatok sa pinto ng kubo. Isang matandang boses ng babae, kamag-anak ni Lorna, ang tumatawag sa bata na lumabas, nagyayaya ng pagkain. Hindi kami sumagot. Pagkatahimik, boses naman ni Mark ang narinig ko. "Ana, nasan ka? Nalilito ako. Masakit ulo ko. Ang sarap ng kinain nila. Kumain ka rin. Huwag kang magpaiwan." Halos mabali ang puso ko sa sakit. Muntik na akong sumagot. Pero si Hiro biglang tumusok ang ilong sa tagiliran ko. Parang pinipigilan ako. Naramdaman ko, hindi siya yun. O kung siya man, hindi na siya buo. Tumagal ang gabi na puro iyak, tahimik na dasal at alulong ng mga aso sa labas. Hanggang sa unti-unti na lang humina ang mga tunog at napagod kami sa kakaantay. Nagising na lang ako sa maputlang liwanag ng madaling araw. Kumakatok muli ang albularyo. Siya na yun. Pagod, duguan ang kamiseta, pero buhay. "Pwede na kayong lumabas," sabi niya. "Ngayon na kayo dapat tumakas bago pa magising ulit ang gutom nila." Tinanong ko siya tungkol kay Mark. "Buhay pa siya," sagot ng albularyo. "Pero nasa gitna na siya. Halos buong magdamag, nasa bakuran siya. Parang pinapakain, pinapainom, binabantayan. May mga sandali na parang bumabalik ang ulirat niya, pero hinahatak siyang muli." May pag-asa pa raw si Mark hanggat hindi pa siya kusang sumasama sa kanila at kumakain ng hilaw na laman na hindi niya nauunawaan. "Kung babalik ka ngayon," sabi ng albularyo, "baka hindi na kayo makaalis pareho. Pero kung makakaalis ka at maisasalba ang anak mo, may tsansang may magagawa ka pa balang araw. Ang patay, wala nang magagawa. Ang buhay, meron pa." Masakit man, pumili ako. Pinili kong iligtas si Lian. Binigyan kami ng albularyo ng mga palawit na kahoy na may ukit. Pampahina daw sa pang-amoy ng mga nilalang. Si Hiro ay kailangan naming isama. Kung iiwan siya, maaamoy siya ng angkan at baka sila mismo ang sumugod sa kubo. Kaya kaming 3, ako, si Lian at si Hiro, ang bababa sa likod ng bundok papunta sa maliit na pantalan na pinupuntahan ng mga mangingisda. Mahaba at delikado ang daan, puno ng talahib at bangin, pero sa bawat hakbang, si Hiro ang nauuna at humahawi ng daan. Si Lian, nanginginig pero sumusunod. Ako, halos wala ng luha, pero patuloy na lumalakad. Narinig namin ang dagat. Sa dulo, may maliit na tulay na kahoy, may ilang bangka at iilang mangingisda. Nakiusap ako sa kanila na isakay kami palabas ng isla. Nagduda sila nung una, pero nang marinig ang baryo sa taas, nagkatinginan sila at napabuntong hininga. Matagal na naming iniiwasan yung lugar na yon, sabi ng pinakamatanda. "Sumakay na kayo." Habang nag-aalis ng tali sa bangka, may narinig kami mula sa bundok. Ayun sila!
may mga anino nang bumababa. Mga kamag-anak ni Lorna, mabilis. Parang hindi na ordinaryong tao ang galaw. Mabilis na pinaandar ng mga mangingisda ang makina. Umuusad na ang bangka palabas ng may tumakbong figura mula sa dalampasigan. Si Mark, mukhang payat, maputla, may bahid ng dugo sa labi, pulang-pula ang mata. Sigaw niya, "Ana, huwag kang umalis! Mark, halika! Sumakay ka!" Sigaw ko. Bago siya makarating sa mismong gilid ng tubig, may humawak sa kanya mula sa likod. Dalawang kamag-anak ni Lorna. Parang bakal ang kapit sa braso niya. Si Hero, biglang tumalon mula sa bangka pabalik sa buhangin. "Hero!" sigaw ni Lian. Tumakbo si Hero diretso sa isa sa mga humahawak kay Mark at kinagat ang braso nito ng buong lakas. Sumigaw ang nilalang, isang sigaw na hindi normal. Bumitaw ang isang kamay. Nakawala si Mark kahit sandali. "Ana, ingatan mo si Lian!" Sigaw niya, mas malinaw, mas parang totoong siya. "Sumama ka na!" Sigaw ko pabalik. "Kung mawala ka sa kanila, lumangoy ka." Pero mas dumami na ang nakapalibot sa kanya. Si Hero hindi pumayag. Umatake pa siya, kinagat ang isa pa, sumugod sa mukha, umuungol. Nilalabanan ang mga kamay na parang sanay na sa paghawak ng mga tao. Habang lumalayo ang bangka, lumiliit ang mga figura. Ang huling malinaw na nakita ko, si Hero nakatayo sa pagitan ni Mark at ng angkan, sugatan, nanginginig pero hindi umaatras. Parang sinasabing, "Hanggang dito lang kayo, hindi na kayo makakalapit sa kanila." Hindi ko maalala ng buo ang biyahe pabalik sa bayan. Yakap ko si Lian, nanginginig, umiiyak, habang ang isip ko ay naiwan sa pantalan kasama sina Mark at Hero. Pagdating sa bayan, may mga taong naniwala, may mga nagkibit balikat na parang chismis lang ang lahat. Ang albularyo, naiwan sa isla kasama ang 3 aso at ang buong angkan na matagal na niyang kilala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Mark. Kung buhay pa ba siya bilang tao o kung katulad na rin siya ng angkan ni Lorna. Sana ay ligtas siya kasama ni Hero, albularyo at ng iba pang mga aso sa kubo. Kaya kung may mag-aaya sa inyo sa isang baryo o sa isang malayong isla, fiesta o anumang handaan, mag-isip kayo. Hindi lahat ng handa ay para sa inyo. Minsan, ang totoong handa ay kayo mismo.